Sabihin nga natin, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Praise God, siya ay napakabuting Diyos. So tayo ngayon ay nasa ating pong service. Mamaya, meron po tayong second service sa young people. Bago po ako mag-proceed sa aking preaching, so palapakan natin ang Diyos. May bago na presidente ang Amerika. Marami po akong Christian friends na nasa US at sila ay nagbubunyi sapagkat nagkaroon sila uli ng presidenteng Christ-centered and He is honored, the Lord Jesus Christ. At sa pagitan po ng nangyayaring yun, doon po ako nakagawa ng teaching sapagkat meron pong prayer ang mga man of God kay Trump. Triumph si Trump. Ayan. So, thank you for the help ng ating pong media ministry. At panoorin po natin po ang maikling ito. Pakilakas Last night you mentioned that the other team are vessels. But I want you to know, and we want you to know, we believe you're a vessel. Amen. You're a chosen vessel. That's a Bible verse in the book of Acts that said Paul was a chosen vessel. And we're praying for God's blessing on your life. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you. May the Lord be gracious unto you. May He lift up His countenance, His favor upon you, and give you peace and blessing, and bless this nation. And we pray it all in your name, Lord Jesus. Amen. Amen. Sinusugan ko sa Numbers chapter 6, verse 22 to 26. What is this kind of prayer? So, pag-aaralan natin itong prayer na ito. Okay, ready? Media? Okay, please play. Pray. Play nyo na po. Okay. Last night you mentioned that the other team are vessels. Last night you mentioned that the other team are vessels. But I want you to know, and we want you to know, we believe you're a vessel. Amen. You're a chosen vessel. That's a Bible verse in the book of Acts that said Paul was a chosen vessel. And we're praying for God's blessing on your life. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you. May the Lord be gracious unto you. May He lift up His countenance, His favor upon you, and give you peace and blessing, and bless this nation. And we pray it all in your name, Lord Jesus. Amen. Amen. The other team are vessels. But I want you to know, and we want you to know, we believe you're a vessel. Amen. You're a chosen vessel. That's a Bible verse in the book of Acts that said Paul was a chosen vessel. And we're praying for God's blessing on your life. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you. May the Lord be gracious unto you. May He lift up His countenance, His favor upon you, and give you peace and blessing, and bless this nation. And we pray it all in your name, Lord Jesus. Amen. Amen. Okay, palapakan natin ang Panginoon. Thank you. So, very symbolical po, nung pong pinanood ko sa YouTube, I'm really amazed sapagkat that is the word of declaration to the new president. So, yun po ay kinuha niya, hindi binanggit yung verse. Ang binanggit doon ay yung prayer from the book of Numbers chapter 6. Ang una niyang verse na binanggit ay from the Acts chapter 9 na the president believed that he is a chosen vessel. Sabihin natin, chosen vessel. So, yun po ay kinote from the book of Acts chapter 9 when the Lord called Saul, si Paul. Ang sabi ni Jesus, I choose him to be a carrier of my name. Sabihin natin, chosen vessel. So in front of the new president,
few pastors around the president kinote itong Numbers chapter 6. At yun po ang naging line na kung bakit kailangan namin i-define yun. Ano, ito ba ay biblical? Ito ba ay kailangan natin? Kasi ito po yung declared blessing to God's people according to this verse. Sabihin natin, declare blessing. Sabihin natin, declare blessing. Ito ay talagang sinabi. Kaya basahin natin ang Numbers chapter 6 sa ating higit na kaalaman. Buksan natin ating Bible sa Numbers chapter 6 verse 22 to 26. So, ang pinaka-context po nito ay si Aaron ay nanalangin. He is a present priest. The first priestly prayer na kinote ni Moses to Aaron para sa mga Israelita. At symbolically, sino ba si Aaron? So, pag-aaralan natin ito. At sa ating kapanahunan, sino ba ang tinutukoy na Aaron sa atin? So, babasahin ko po sa 22. The Lord said to Moses, tell Aaron, his son, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Sa Tagalog, ang sinabi at sinalita ng Panginoon kay Moses na sinabi, salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sabihin ito. Sabihin natin, salitain. Sa ganitong paraan, babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel ang inyong sasabihan sa kanila. Pagpapalain ka nawa ng Panginoon at iingatan ka, paliliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahayag sa iyo. Ang sabi dito, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. So, palapakan natin ang Panginoon. So, napakahalaga na maunawaan po natin ang mga talatang ito. Sino ba si Aaron? No? Si Aaron, siya po yung panganay na kapatid ni Moses. He is the first priest appointed by God during that time. Si Moses ay tinawag ng Panginoon to lead the Israelites. Pero may certain na i-raise sa Panginoon bilang sa Tagalog ito ay pari. Sa ibang Tagalog ito po ay tagapanguna. Sa ibang Tagalog ito ay panganay. Sabihin nga natin, panganay. Amen? So, alam nyo, sa larangan ng kakristyanuhan, ito ay tumutukoy sa tagapamahala ng simbahan. Amen. Sa pamilya, tumutukoy ito sa isang ama o ina. Amen. Nakuha niyo po ba ako? Kaya ang objective po ng teaching na ito ay para mabitiwan po natin ang blessing. Una po sa church, ikalawa sa ating pamilya, at sa mga tao na nakapalibot sa atin. Kasi minsan, iba ang sinasalita. Sabihin natin, salitain mo ito. So, ibig sabihin, there is a power of declaration, right? Amen. There is a power of declaration, in declaration. Kaya ang sabi dito, ano ba ang declaration na tinatawag? Ang declaration sa Tagalog ay ganito, sa ganitong paraan, babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel ang inyong sasabihin sa kanila. So, ang ibig sabihin, pag ikaw ay nag-declare, ibinabasbas mo ang panalangin ito sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa iyong grupo o nanunungkulan kung saan ka man. Kaya, nung manalo si Trump, dahil nga po siya ay Christian, at sabi niya, talagang he is very strong and bold
servant of God and the United States President. Kaya sabi niya, we will consult our boss. So kasi pag sinabi Presidente ng Amerika, dominating nation ng Amerika ang buong mundo. Ibig sabihin, tinitingala ng maraming tao kung sino man ang Presidente ng Amerika. But we really believe na ito po ay kasama sa timeline ng Panginoon. Amen. Pero alam natin na ang declaration yon ay hindi lang para sa Amerika. Ito ay para sa Pilipinas din. Sa iyong pamilya, sa bawat isa. Kung maunawaan natin ang declaration, kasi minsan, tayo po ay nai-influensya ng maling declaration. Amen? Yung mga nangyayaring sa paligid, ay nako, problema na naman ito. Ayan, nag-declare ka na. Amen? Halimbawa, sumahod ka, maliit ang sweldo. Nako, kapos na naman ito. O ayan, nag-declare ka na. Nako, niyo po ba ako? Kaya ang objective ng teaching na ito, for us to declare the goodness of God, even though we have a lot of circumstances na nararanasan. Kaya dito makikita natin, yung surrounding ministers ng Amerika, bumuo ka agad dahil para ipag-pray si Trump. At ang sabi nga narinig ko na sinabi mo, ikaw ay chosen vessel, so we will pray for you. Ang sabi ng isang pastor, at ang sabi niya ito. So, dineclare yung Numbers chapter 6, verse 23. And are you ready to declare it today? Amen. O taas ang tatay, taas ang nanay, o taas ang pastor. O yeah, maraming pastor. So, kailangan maunawa natin. O sino yung nanunungkulan sa business? May-ari ng business. Sino yung supervisor? So, ang ibig sabihin po nito, religiously, ang tawag ay priestly declared blessing. But according to my research, si Aaron ay panganay. No? Kasi magkakapatid yan si Moses, si Miriam. Nako niyo po ba ako? Isang pamilya yan. Pero God honor panganay. Sabihin nga natin, panganay. O sino panganay sa inyo? Sa magkakapatid. Sa magkakapatid, ang nanay ko panganay. Sa magkakapatid namin, ang panganay, kuya ko. Sumunod ako. Sa pamilya, ako ang tumatayong panganay kasi asawa ko. Ibig sabihin, headship. Nakuha niyo po ba? Amen. Sa trabaho, ikay supervisor o manager. Then, generally speaking, in your own life, sabihin natin, my own life, you will handle the blessing kung ano i-declare mo sa iyo. Amen? Kasi minsan, ang nailalabas mo sa labi mo, ay hindi maganda. Nako, minalas na naman. Walang malas, ha? O kaya naman, ang swerte mo naman, walang swerte. We are exactly, exceedingly blessed. Amen? Kaya nung mapanood ko ito, ginawa ko ng teaching. So ano ba ibig sabihin ng priestly blessing? Again, priestly blessing is symbolically, ito ay hindi lang tumutukoy sa head ng church. No? Kasi si Aaron, dalawa recognition. In the family, he is a panganay. In Israel, he is the first priest na inappoint ng Diyos. Kaya si Moses, kahit tinawag din ng Panginoon, he always consult, he always honor Aaron. Kaya kahit nung nailibing na si Aaron, nagsasalita pa rin ang hiwag at kapangyarihan niya. At si Aaron ang mouthpiece ni Moses. When Moses lead the Israelite, Aaron will be with Moses. Kasi si Moses literally, ang problema niya, siya po ay hindi maayos magsalita. Nakaw niyo po ba?
Amen. So, ang ibig sabihin, kailangan niya somebody. At yun nga si Aaron. Kaya nga, kinausap ng Diyos si Moses, at ang sabi sa number 6:22, sabihin mo kay Aaron, ito ang sabihin niya sa mga Israelita, sa lahi ng Israelita. Amen. So, ibig sabihin again, in my introduction, priestly blessing symbolizing the headship of your family. Amen? Panganay. O sa magkakapatid, sino panganay na narito? O, yung panganay. O, panganay. So, napakalaki ang ating papel. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Amen po ba? So, palapakan natin ang Panginoon. Kaya, generally, sa iyong sarili, you will handle your own declaration. Kasi di ba nga sa Numbers sinabi, sige, ano man ang sasabihin mo, ito'y gagawin sa iyo ng Diyos. Habang ako'y nabubuhay, sige. Kasi ang Israelite, habang nagjo-journey going to the promised land, ang daming mga sinasabi, ba't ba tayo pinabayaan ng Diyos, Moses? Tayo ba'y narito na lamang? Tayo may mamamatay? Lahat negatibo. Kaya ang sabi ni God, sige Moses, sige, hayaan mo. Lahat na sasabihin nila, mangyayari sa kanila. At ang sabi ng Book of James, ang dila natin, maliit na bahagi ng katawan, pero katulad ng barko, maliit lang po yung timon nito, pero napipihit ang barko. O sa isang bagay, maliit na dila, isang palitong posporo, nasusunog ang malaking gubat. So, ang ibig sabihin, ang pintuan ng lahat na dapat natin maunawaan ay ang dila. Kaya nga sabi nga bantayan mo ang lumalabas sa labi mo. Bakit? Sapagkat kung ano lumalabas sa labi mo, laman ang puso. Kaya pag puno ng alinlangan ng puso mo, apektado, lalabas sa labi mo. Kaya kailangan punong-puno ng pangako ng Diyos ang ating puso. Punong-puno ng pananampalataya para kung saan ang mailalabas mo sa labi mo ay yung kapunuan ng puso mo at yun ang mangyayari. Amen? Kaya yung mga disipulo nagtaka kay Jesus Kahit yung puno na sikomoro Sinalita lang ng Panginoon, mamaya nung bumalik sila, tuyo na So, ibig sabihin, there is a power. At isang napakahalaga, lalo pag ginamit natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Even the devil ay lalaya pag ginamit natin ang pangalan niya. Amen? Are you ready now? Kaya ito po'y gesture sa bawat isa. Ang kailangan po natin ngayon ay i-reverse natin ang lahat ng sinabi mo sarili mo. I-reverse natin ang sinabi ng maraming tao. Kasi alam nyo ba, maraming taong naiinggit sa palibot. Na minsan, nagkakaroon sila ng negative declaration sa iyo. And that is what we call witchcraft declaration. Kaya minsan sa prayer natin, kailangan natin i-reverse. Panginoon, lalo na pag ikay napopromote. Lalo na pag ang negosyo mo lumalaki. Nakuha niyo po ba ako? Kasi di ba sabi ng Bible, the thief cometh to destroy, to kill, and to steal. But bless, Jesus come to give life and have it to the full. Amen? You want to enjoy life to the fullest? Sabi mo, you want to enjoy your life to the fullest? Yes. Yes. Kaya lagi ko sini-exercise yun. Ito honestly, pag ako'y uupo doon sa dialysis, Lord, uupo ako. Lilinisin lang ang dugo ko. Pagtayo ko, malakas na naman. Nako niyo po ba? And I experienced God intervention for what I declare. Even the doctor, nung Friday, 2 doktor ko nag-ikot. Yung cardio at saka yung aking nepro.
Ang sabi ng doktor, isa kasing doktor, binibiro ko si Mrs. Sabi ko, nag-ikot si Dr. Bango kasi yung doktor yun, napakabango. Kaya minsan ako chinek up, Doktor, ang bango-bango mo. Sabi ni doktora, ay, si pastor naman. Sabi ko kay Mrs. lalo yata dinagdagan ng bango. Okay. So, nag-ikot. So, sinisiran ko siya. Pastor, okay ang ano ng heart mo. Kasi habang dinadialysis, tumataas ang tibok ng puso. Kaya nagra-round yun. Kasi hindi naman namamatay ang tao sa dialysis eh. Yung response ng puso, biglang nag-shoot up ang high blood. Nagiging 200. Iba naman, bumabaksak. Ay paglapit niya, tatawagin yung nurse, sasabayan. Oh good, 140/80. So lagi yon. Sabi niya, malakas ka sa Diyos mo ah. Opo. Kasi yun ang declaration ko eh. Nako niyo po ba ako? Kaya sa atin, marami tayong pinagdadaanan. Pero huwag tayong maapektuhan ng kapaligiran na maipon sa puso mo, ilalabas mo pa sa labi mo. Amen? Amen. Kasi alam niyo ba, ang pagkakaiba ni Lord kay Satanas, si Lord alam ang nasa puso. Ang demonyo hindi alam. Ang binabantay ng demonyo, yung lalabas sa labi mo. Kaya habang nasa puso mo, si Lord lang nakakaalam nun. Pero pag binitawan mo na, inaabangan na niyang kaaway. Kaya kailangan, habang naiipon pa dito sa puso mo, doon pa lamang, ayusin mo na. Amen? Amen. Para makita mo, lumabas sa labi mo, wow. Amen? Hindi ka maapektuhan. So ngayon, tingnan natin. Ano yung first word? One of God's plan and purpose for establishing a pastor is to bless his children. Ako bilang pastor, isa sa purpose, ang plano ko po, ay magkaroon ang bawat pagpapala, ang bawat miyembro. Wala pong pastor na nangarap na bumaksak ang miyembro. Walang pastor. Kaya makita natin, priestly means the one who carrying your spirit, who carrying your soul. As part ng pananampalataya. Kaya makita natin, ang pastor, alam niyo nangyayari. Kaya ako bilang pastor niyo, 12 years na tayo, di ba? Amen? Ibig sabihin, nakilala ko na kayo at kilala niyo ako. Kaya alam ko yung pinagpipray ko sa inyo. Alam ko yung dinideclare ko sa inyo. Amen? So ngayong, kasi ang prayer ko ito, pag sinimulan ko pag-pray ang San Diego, kilala ko attend San Diego. So, kung ano yung negative na nakita kong gagalaw-galaw, nire-reverse ko. Halimbawa, nagiging medyo kaabalahan na sa negosyo. Di ba? So, Lord, in Jesus' name, di ba? Amen? Pero hindi ko kinakausap yung tao. Dinadaan ko sa prayer. Nakuha niyo po ba ako? So, noong nakaraan Sunday, Family Day, ang ganda ng ginawa ng Panginoon. Amen? Yun ay bunga ng declaration. Lord, bless our one God, one faith, one family celebration this coming Sunday. At yun ay uulitin natin sa December. Kaya dito makikita natin, one of God's plan and purpose for establishing a pastor is to bless his children. Sabi natin, I'm blessed. The man of God's purpose is to bless God's children. Spiritually, free from any sickness, and free from any poverty. Sabi natin, free. Yan yung desire. Kaya dito makikita natin, but hindi si Moses ang nag-declare. Moses called by God to lead the Israelite. But when God chose Moses, a different calling, ni-raise up niya yung panganay. Amen? Aaron, kinausap si Moses,
O sabihin mo kay Aaron, sabihin ito sa mga anak ng Israel. So si Aaron naman, siya po yung nagbitaw ng Numbers chapter 6, verse 22 to 26, as priestly anointing prayer of declaration to all Israelites. And we believe that everybody are spiritual Israelite. Sabihin natin, bahagi ako sa Abrahamic seed. Kasi Abraham seed ang sabi ng Bible. From generation to generation to generation, Abraham, Isaac, and Jacob to Israel, we are also part of his seed. Abraham seed. Inheritance. Kaya kung ano yung binitaran doon, ang pangalan niya ay June. May maliit siyang eskaparate ng gawaan ng relos. Maliit. Malapit sa gate ng UP. So, nung minsan ako'y napadako, then pagkahapon, panahon yun, sinisilip ko pala si Pastora Susan. So, sinisiran ko na rin yun. Hanggang dumating amin sharing, sabi niya, Pastor, matumal. Alam niyo ba, nagbubukas ako ng alas 7. Kailangan pagdating ng alas 10, kailangan meron na po akong 700 sa kamay. Hanggang alas 12. Kasi yung 700 na yon, 200 sa bahay, 200 sa food, 200 ay sa pamasahe ng mga bata. So pag tanghali at nagka-excess, doon pa lang ako magkakaroon ng savings. Amen? So well monitor niya. So sinare ko sa kanya, ano ba ginagawa mo pagbubukas? Amen? So ang ginagawa niya, basta binubuksan, sabi ko, bro, gato gawin mo. Pagbukas mo na eskaparate mo, ito i-declare mo. Sabihin mo yung kung magkano. Kasi God is specific God. Sabihin mo, Lord, kailangan ko bago magtanghali, may 1,000 na ako. Sabihin mo yon. At ipag-pray mo kasi sabi ng Bible, ang isipan ng hari ay para ng tubig sa kanyang harapan, kung saan niya ibig padaluyin ay doon dadaloy. So, padadaluyin ng Diyos sa damin dito. Oh, malay mo, gawin ng Diyos, masira lahat ang relos. O, di ba? Yung mga di baterya, bigla humina baterya, tatakbo sa'yo. So, hindi natin alam ang kaparaanan, pero alam niyo, to the story, after 1 week na ako'y bumalik, nakangiti siya. Pastor, lumaki na po kita ko nung ginawa ko po yung sinabi niyo. Ngayon po, hindi po ako bumababa na 1,000. Oh, praise God. Nakuha niyo? Amen. So, noong nakaraang araw naman, dinidicate ko yung, example ko lang ha, yung bagong negosyo po sa loob ng Franklin. Kasi si Pastora Eli doon nagtatrabaho. Nung pagpasok doon sa pinakamasin, tinanong ko sa presidente, sino po ang hahawak ng machine ito? Kasama ko na manager hindi po ako. Pinapasok yung babae. Ikaw ba? Okay. Kapatid, may instruction ako sa iyo. Ano po yon? Kada bubuksan kada umaga ito ang sabihin mo sa prayer. Opo, tandaan mo yan. Pag-pray mo yan. Tapos, magdeklara ka. At purihin ng Panginoon, sabi niya, sige po, gagawin ko po yung pastor. Kasi alam natin, ang heavenly realm, kumikilos ang Diyos. Kumikilos din ang kaaway. Minsan may nanalangin, ang sabing gano'n, ay naibigay ko na ang answer. Pero hinarang na spirit realm. Nakuha niyo po ba ako? Kaya ang kailangan, walang haharang noon. At number 1, na gagawa ng paraan doon, walang iba kundi ang Panginoon. I-declare natin in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. So ngayon, ano po ang ibig sabihin? Declare blessing to God's people according to Numbers chapter 6. Ano po ang unang declare? Number 1, the Lord bless you. Sabihin natin, God bless you. Alam niyo po ba, yung pagsasalita sa ating mga kaibigan, God bless you. Hindi lang basta word na God bless you, ibig sabihin nun.
Amen? Amen po ba? Kaya pag ako'y nagchat-chat, meron kong huling sinasabi. Jesus care, God bless you. Kasi hindi ko mamasabi ito, pag nabasa mo, ang prayer ko magna-manifest sa iyo yun. Sabihin natin, God bless you. Ano ibig sabihin ng God bless you? Doon sa declaration ito. Una, ang ibig sabihin, God bless in your Christian life. Sabihin natin, my Christian life. Sabihin natin, my Christian life. Kasi ang Christian life is, kailangan magkaroon po tayo ng progressive Christian life. Sabihin natin, progressive. Kasi ang Christian life, hindi katulad yan ng isang bagay na, ay, I'm a Christian. Hindi. Progressive Christian living. Hindi ito yung sinasabi na sinabi mo lang na ikay Christian, kumikilos ka bilang Christian, o namumuhay ka bilang Christian. Ang kailangan, bukod sa namumuhay ka bilang Christian, progressive ang Christian life mo. Sabi mo, umaasenso ka. Ang ibig sabihin, tinutukoy doon, your Christian life. Amen? Amen. Sabihin natin, my Christian life are growing. Very progressive. Kasi bakit? Biro mo, ang bigat na problema nangyari sa inyo, nakatindig ka pa rin. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kasi minsan bilang Kristiyano, pag nakakaranas tayo ng problem, doon ay di-define how mature you are as a Christian. Di ba sabi ng Pedro, na ang gunto, para malamang magtunay ang ginto, pinadadaan sa apoy? Amen? Amen. Ay ang grabe na dinaanan mo. Hindi lang apoy, martilyo pa. Ang laking problema, pero nalampasan mo. So, ang ibig sabihin nun, your Christian life, blessed ka doon. Sabihin natin, I'm blessed in my Christian life. Amen. So, palapakan natin si Lord. Kasi kahit marami kang pinagdadaanan, you are always worshiping the Lord. You are praying to the Lord. Amen. You always thanking God. Lord, thank you. Amen. Kasi pag may problema pag walang problema, taas ang kamay sumisigaw ka pa. Pag may problema, nakaganon. Amen. Kaya sabi doon, the Lord bless you. Sabi natin, God bless me in my Christian life. Another one, blessing in our spiritual life. Sabi natin, spiritual life. God blessing of good health and long life. So, isa-isahin ko na ito, ha? Pag sinabing the Lord bless you, you are blessed in your Christian life, you are blessed in your spiritual life, and you are blessed a good health and long life. Sabi natin, long, satisfied life. Then another one, blessing of abundance and satisfied life. Sabi natin, abundance, satisfied life. Ang ibig sabihin ng abundance life and satisfied life, ito po yung blessing. Sabihin natin, satisfied ka ba? Amen? Abundance. Tinutukoy dito ay pananalapi, tinutukoy dito ay material na bagay. You satisfy. Amen. Sabihin natin, I'm blessed. I'm blessed. Yung hindi ka kinakapos. Amen? Sabihin natin, thank you, Lord. Amen? Yung ba darating na sweldo, may bigas ka pa. Amen. So, isahin na yun, Lord, I'm blessed. I'm blessed. Abundantly and satisfied life.
like a parent in his children, declaring good stature and successful life. Again, mga nanay, tatay, napakahalaga ang basbas nyo sa mga anak nyo. Pag sinabi sa mga anak mo, sige anak, God bless you. Nagre-release ka ng blessing sa mga anak mo. Amen? Kahit panong araw medyo makulit, you really declare God's blessing to your children. Kahit hindi pasado sa'yo, but you need to take care what you say. Babantayin natin yon. Amen? Bisa kasi, sabi mo sa anak mo, ang bobo mo naman, anak. Ang tabad mo naman, anak. Hello? Kailangan be watchful as a parents. Kasi bakit? Powerful. Powerful. Amen. Kaya you need to seed a good word. Magtanim tayo ng magandang salita. Change your language with your family, with somebody to be a blessing to them. God bless you. Okay, tabihan mo yung katabi mo. Sister, God bless you. So, ang ibig sabihin nun, I repeat, God's bless you means your Christian life, your spiritual life, your health, longevity, abundant and satisfied life. Pastor also encouraged their member or a flock to continue serving the Lord. Kaya patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. And God will bless you. Amen? Sabihin natin, thank you Lord for the blessing of life. Imagine 12 years na tayo when we start the life in Christ. Nabless ako doon sa exhortation ni Pastor Marvin ng tithes and offering noong nakaraang Sunday. Kasi namulatan niya eh. Mula noon na tayo nasa Emleonor, umuupa dito sa may malapit sa Jollibee. Di ba? Pag umulan ay talaga iniiwasan natin yung tulo. O sino nakakala noon? O si Maki. Di ba? Amen? Umusot tayo ng siyetilig. Pag umulan naman, nangangamoy yung CR sa likod. Nakahukay na si pastor doon para yung CR mawala ang amoy. Pero ngayon, purihin ang Panginoon. You are blessed. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi dinideclare natin life to the fullest. Kaya yung pong aking nilalagay na mga declaration, hindi lang po yung naisip ko na sabihin o Roldan, igawa mo nga tayo ng poster na ganito. Hindi po There is a powerful. Di ba? Tandaan niyo ating mga word. Life is amazing. Winning is our calling. So, nung i-declare natin yun, ang bawat pamilya na win natin. Then another one, life to the fullest. Ang bawat siya nagkatrabaho, the fullness of life, nagkanegosyo, naging maganda posisyon sa trabaho, hindi tayo na kinakapos. Even my family, your family, life to the fullest. Amen? Noong nakaraan ang ating theme ay blessed to be a blessing. Pinagpapala tayo, kaya tayo ay nagiging pagpapala sa iba. Naku niyo po ba? Ngayong buwang ito, ang ating pong theme, arise and shine. Sabihin natin, you are now shining. In your job, in your family, magsashine ka. Amen? Ako'y nasisilaw sa inyo Kasi shining ang future ng bawat isa. Sabihin natin, shining future. And the Lord bless you. Shining future. Pag nakita ko yung apo ko shining, kamukha ng lolo. Payag kayo? Hindi raw sabi ng iba. Kamukha daw ng ama. Pero I'm so blessed sapagkat nakita ko. So sa Sunday, uuwi yung aking, kamukha ko. Uuwi sa linggo. CJ.
So makikita natin, God will change our future, our journey, because of this kind of declaration, the Lord bless you. Amen. Hello. Nung muna mag-abroad si Stephanie, hinatid ko sa airport, humiwalay ako sa kanila kasi umiiyak sila, iiyak din ako eh. Sabi ko, anak, halika muna. Bago ka, kasi paglampas yan, di ko na siya makikita. Kapit tayong kamay. The Lord bless you, anak. Pagtuntong mo sa Dubai, ito magiging buhay mo. Pagtuntong mo sa Dubai, wala pala ba yung 5 araw, magkakatrabaho ka. Matutupad mo ang pangarap mo. Ayun. Si EJ, nung magpa-flight naman, gabi, magsolo kami sa kwarto, dyan ay. Nagluluto si Mi sa baba. Nandun kami sa kwarto, EJ, pray tayo. Hawa ka. Bakit? Abrahamic blessing nung pinag-pray niya ang kanyang lahi, si Esau at saka si Jacob. Amen? Amen. Kaya yung mga anak natin, pag-pray mo, ano gusto mo makita sa anak mo? Ngayon pala, mga anak, halika kayo. Pray. The Lord bless you. Amen? Nakuha niyo po ba? Si Yuri, pagpapasok sa gabi, nagtatrabaho na siya, alas 5, alis. Kahit ako'y nasa loob ng kwarto, papasok yun. Papasok. O, kaya anak, the Lord bless you. The Lord bless you. So makikita natin, that is a blessing of declaration. Second, the Lord keep you. Sabihin natin, keep you. Ang ibig sabihin ng keep you, the meaning is say, the Lord looking after our well-being. Matapos ibigay ng Diyos yung blessing sa iyo, doon sa una, the Lord bless you, the Lord will keep you. Sabi natin, what you have, where you are now, the Lord keep you. Kaya huwag kang mag-alala. Yung nararanasan mong blessing ngayon, hindi mo wawala yan. Sapagkat the second declaration, the Lord keep you. O sabi mo, the Lord keep. Ano mang ibinigay sa iyo ngayon, ano mang ipinaral sa iyo ngayon, the Lord will keep you. Ang Diyos hindi po berdugo na Diyos na pag natuwa sa iyo, bibigay. Pag ikaw ay hindi, akin na yan. Hindi ganun ang Diyos. Hello? Amen. Kaya nga sabi ng Bible ay ang pagtingin ng tao ay sa labas tumitingin, ang Diyos sa puso. Amen? Kaya the first prayer, the Lord bless you, means the blessing coming to you. The second prayer, the Lord keep you, ang ibig sabihin, after you receive the well-being you have now, the Lord keep you. Amen? Amen ba? Kaya yung pinagpipray mong blessing, ibinigay na sa'yo ng Diyos, the second declaration of priestly blessing, the Lord will keep. Huwag ka mag-alala. Sabihin mo, naku, baka next year may ibabuhay natin. Baka next month, baka may iba. No! Be positive. Because the second declaration is, the Lord keep you. Amen. Taas ang kamay ng naniniwala doon. Pumalakpak ng malakas sa Diyos. The Lord keep you. The Lord keep you. Hindi siya yung nang-aagaw ng lollipop sa iyo. Hindi siya yung nang-aagaw ng meron ka. Ang Lord, bibigyan ka pa. Ang kailangan ay yun. You need to be a good steward of all God blessing and abundance giving to you. Kailangan maging mabuti kang katiwala. Sabihin natin, katiwala. Hindi katiwaldas. O, diba? Amen. Kasi alam niyo, sabi nga pag nag-change ang ating life, huwag mabago ang iyong lifestyle. Kailangan doon ka pa rin sa simple living. Bakit? Simple living
is a safety living. Pwede ka naman yata ng kopi ko, but araw-araw Starbucks. Di ba? Ako nag-Starbucks, pero ako hindi ako kakape doon. Bumibili po ako ng beans. Ipapagiling ko. O 450. O, pag uwi ko noon, bibili ako ng Escopado. Kasi yun lang approve ng doktor eh. Pwede naman ako bumili nung kape sa palengke, ginawa ko. Pero nung pagpunta ko ng umaga, binuksan yung tindahan, yung ipis at daga, takbuhan doon sa ibabaw ng mga beans. Sa akin, naku po. Adi yung pupuno ni naando na. Tapos kakadluin at pipinuhin. Adi pag inom mo, kaya kahit mahal, bumili ako noon. Pero, ilang linggo ko namang iniinom yun kasi maliit ako kutsara lang. Amen? So, ibig sabihin, huwag mabago buhay mo. The more pinagpapala ka ng Panginoon, you need to enjoy the simple living. Amen? Sabihin natin, simple lang. Sabihin natin, simple lang. Huwag tataas. Kasi, be a good steward of God's blessing. So again, number 2, keep you. Ang ibig sabihin ng prayer of declaration ng keep you, according to Numbers chapter 6, meaning to say that the Lord is looking after well-being. Siya'y nakatingin. Kaya kung anong meron ko ngayon, the Lord will keep you. Hindi ka hahayaan. Hindi ka hahayaan na maghirap uli. Amen? Hindi ka nakakapusin. Kailangan lang sinupin mo anumang blessing na meron ka. Then nagkaroon ako footnote dito. Pastor's prayer, pray for their member or flock to always be in good health and good condition. Kaya yun lang ang prayer ng pastor. Lord, habang pinagpapala mo't iniingatan mo mga tao, mga buong life in Christ, and that is my prayer, Lord, ingatan mo sila, alagaan mo sila. Amen? Pag sila ay pupunta sa trabaho, keep them, Lord. Pag sila magtatrabaho, i-keep mo ano man meron sila. That is the word, keep you. Okay, number 3, declaration. The Lord make His face shine upon you. Wow. Sabihin natin, shining. Kita nyo? Ang ganda po ng pagkaka-exegete ko dito. Kasi sa Bible School, tinuturoan ko mga pastor na i-line up yung verses. Ang tawag doon, exegetical investigation. Tingnan nyo number 3. Ha? Ito. Dito kayo tumingin. Unang prayer, the Lord bless you. Amen? Sabihin natin, the Lord bless me. Sumunod na prayer, the Lord keep you. Sabihin na, keep you. So, ibig sabihin, lahat ng pagkapala, aalagaan ng Diyos, ay ikatlong prayer dahil inalagaan mo. Inalagaan ka ng Diyos. Shining. Sabihin natin, shining. Amen? So, ako'y may tanong, ha? Saan ka na dito? O sabi mo, nasa na tayo sa 1, 2, 3. Bago ko ituloy. Amen. O self-reflection. The Lord bless you. O pumalakpak ang nasa number 1. O diba? O palakpakan natin. Sige. Pakalapakan natin si Jesus. Sige po. So, nangyari na ngayon. So, the Lord keep you. Wow, praise God. Yung blessing, ibig sabihin, lahat ng blessing na binigay sa'yo, your work, your abundance, inaalagaan pa rin ng Diyos sa'yo. Dati walang bahay ka, ngayon may bahay. Dati isang sakyan, naging 2 pa. Oh, eto ngayon na ikatlong mangyayari sa'yo. His face shining on you. Okay. Ang ibig sabihin, what the Lord keeping from you to you, God, the third one is shining. Ang ibig sabihin,
lalaki pa yun. Amen. Hello? Kung tindahan mo maliit, lalaki, shining. Amen. Kung may business ka, shining. Kaya alam nyo, nung akin po inexegete ang talatang ito, punong-puno ng pag-asa kung bakit ito ang inusal na prayer sa presidente. Dahil ang Amerika magsashine muli. And your life will be shining. Do you believe? Na end of 2024, shining everybody. You will experience. O yung iba, baka naandito na eh. Sino dito number 3 na? Yung iba, tumangalo. O, yeah. O, ibig sabihin, nasa take-up mode noon, tayo doon. Amen. Lord, personal sabi mo, Lord, nasakit pa ako. Pero listen, makinig kayo. Ang blessing ng Lord, meron teamwork. Do your part, God will His part. Amen? Kasi bakit? Ang condition po dito sa number 3, the Lord make His face shine upon you to be able to see the goodness of the Lord. Ang ibig sabihin kaya shining, para makita ng maraming tao, ang Diyos mabuti sa iyo. Sabihin natin, mabuti sa akin ang Diyos. Kaya sabi ng 3 prayer, the Lord make His face shining upon you. Ang ibig sabihin, to be able to see the goodness of God. To be able to walk in God's direction and guidance. Yun ang ibig sabihin ng shining. Yung bang para ikaw ay lalo makalakad na maganda. Kasi minsan, bless, keep, ang problema pinapasok ng worldliness. Hindi able to see the goodness of God to him, kundi self-glorification. Ang sipag ko yata. Di ba? Matalino ako. No. Jesus shine on you. Kaya when the Lord bless you, let Jesus shine. Sabihin natin, let Jesus shine. Kaya no Sunday, testimony ni Ate Menchi? Ang bilin-bilin ng mga anak niya. Nanay, anumang ginagawa ng Diyos sa atin, lahat ng papuri ay kay Jesus. Sabihin natin, tasang kamay. Sabihin mo, Lord, to you all the glory. Your face shine. Amen? Amen. Kaya ako'y naniniwala, maraming unanswered prayer ang sasagutin ng Diyos. Yes. Alam niyo ba, kada bagyo, when the storm is visible, after the storm, ang lumalabas ay magandang rainbow. Dahil may pangako ang Diyos sa iyo. Noong pong bagyo ng Yolanda sa Leyte, kami po mga pastor ay tumulak doon. Nag-raise kami ng fund. Nakarating kami dahil walang diretso sa Leyte, nag-Cebu kami. Pagdating sa Cebu, kami po ay umarkila ng isang van. Nalasa talaga yun, Leyte. Kumunta kami ng Kristiyano doon, mga pastor. Nakapamili kami, inababot po na isang truck. Ang naging place po ng aming distribution ay yung pong kumbento. Regardless of religion na yun. Hindi lang Christian. Alam niyo, habang kami natapos at binabaktas na namin pauwi, ang ganda ng rainbow. Ang ibig sabihin, may pangako pa rin ng Diyos. Hindi natatapos ang pagkilos ng Diyos. Amen? Ang ginto, habang dumadaan sa apoy, lalong nagsashine. Pinalulutang lang ng Diyos ang tingkad mo sa tuwing may apoy. Amen? In my personal life, sabi ko, Lord, pinalulutang mo lang. Sabi ko, ano mang pinagdaanan, pero hindi titigil. Sapagat yung number 3, shining upon you. Sabihin natin, shining. The Lord make His face shine upon you.
Number 4, and be gracious to you. Ang ibig sabihin, receiving God's favor and man's favor. Mararanasan mo ang grace ng Panginoon from men and from God. Gracious means unmerited favor or undeserved favor. Yung bang ang grace ay hindi ka karapat-dapat, pero tinanggap mo pa rin ang blessing because God is so gracious to you. Sabihin natin, God is gracious to you. God is gracious to me. In spite of our shortcoming, in spite of our negligence of everything, but still God is so gracious to you. Don't stop. God is always with you. Amen? Sino magsasabi yung prodigal son? Na umalis yung isa, hiningi yung mana sa ama. But truly God extend His grace. His Father, nung manumbalik po yung prodigal son, the Father always extend His grace of love to His Son. Na ang sabing ganon, ipagpatay siya, tayo ay maghanda. Amen? Isinuot yung sandalyas, isinuot pa rin. At ang kagandahan ito, sabi ng bata, Ama, wag mo na ako ituring na anak, gawin mo nila akong isa sa iyong alipin sa bahay na ito. Ano sabi ng ama? No, you are still my son. What I have is yours. Sabi natin, what God's have is yours. Ganyang kabuti ang Diyos. Alam niyo, ang problema lang, ikaw ang nagmamarka sa sarili mo. Sabi natin, huwag mong marka ng sarili mo. Ay, hindi ako lalapit, hindi ako rapat-dapat. Ay, hindi, baka naman... No. God extended blessing is grace upon you. His grace always upon you. Amen? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. And last two. Number 5, sorry. And the Lord lift His countenance upon you. Ano ang ibig sabihin ito? The Lord is our humility, will lift us up, that the people around us will see that the Lord is with us. Alam nyo, the Lord lift His countenance. Dala-dala kasi natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya yung pagsama ng Diyos, wherever we are, biro nyo around the globe, how many Christian live sa around the globe. But the Lord extend His blessing and His countenance to every people. Hindi tayo nawawala sa paningin ng Diyos. Sabihin natin, hindi nawawaglit ang na ay nasa iyo. Babantay. Siya nagbabantay sa atin. Salamat. So dito makikita natin mga kapatid, the Lord in our humility will lift us. Sabihin natin, the Lord with humility, with our humility, the Lord will lift us. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. Kung yung mga tao, pilit kang idinadown ng palihim, ang Diyos itinataas ka rin ng palihim. Amen? Amen?
Kung yung dati sasabihin ng tao, ano magiging buhay mo dyan pag yan ang napangasawa mo? Darating araw, titingala na lang siya. Amen po ba? Hello? O may sabihin mo, paano nabuhay namin sa isang taon? The Lord countenance. He will lift you up. Kaya dito ko nakita mga kapatid, sa Diyos, ang kanyang pagtingin sa atin, 24 hours a day. Looking at you, lifting up you when you need Him. Kaya sabi ng Matthew 28, His burden is light. Come to Him. His burden is light. And the last one, number 6, He give us peace. Amen? Sabi natin, anak kay Jesus, mapayapa ang buhay. Kaya alam nyo, ito yung huling blessing. Na sa buhay ngayon, mahirap mabuhay na wala kapayapaan. Kagabi, habang natapos po ako ng review, 3 billionaire sa YouTube ang in-interview ni Kato Nying. Ni Kato Nying. Yung maaari-ari ng Andox, si MVP, si Manny Pangilinan, at ang huling-huli, yung babae na still woman. Puro mga bilyonaryo. Natapos ko lahat ang interview. But one thing in common, meron sila. Takot sila. Takot sila. Wala silang peace of mind. Yung babae, in-interview niya, pinakita lahat ng mga mamahaling bag. Yung de Hermes, 500,000 ang isa. Biro mo yun. Si Manny Pangilinan, bilyonaryo. Meralco, PLDT, Smart. Pero binata. Nako niyo po ba? Sabi nga ni Tonyong kailan ka magre-resign? Kailan mo may enjoy ang buhay mo? Kasi aminado siya, hindi siya nag-i-enjoy sa buhay. Umaga pa lamang meeting na siya. Hanggang gabi. Ito yung isang prayer na napakahalaga. The peace of mind. Amen? And He give us peace. Hindi to namamater ng pera. Hindi porke kayo nasa magandang bahay at meron kang 1,000 pesos sa bank, you have a peaceful life. Minsan, at peace ka pa doon. Lalo ngayon, nagka-problema GCash. Nawalan yung artista 80,000, nawalan 20,000. Ang dami nagkakawalaan. Buti nila, wala akong GCash number. Nako niyo po ba? So everything is conditional and unstable with regard to our economy today. But we have peace. Whatever happened in our nation, we have peace from God. Hindi nakabase sa laki ng sweldo ang peace of mind. Hindi nakabase doon. Hindi nakabase sa ganda ng buhay ngayon. Nakabase dahil si Jesus nasa puso mo. He is the giver of peace, the Prince of Peace. Amen? Ano sabi in my last? For there is happening in our life and around us, God will give us our peace. Ang sabi dito, ano daw mangyari sa ating buhay ngayon? Around us, God will be our peace. The name of the Lord will imprinted in our daily life, in our spiritual walk, in our way. Jesus is our peace. Last quote po ng aking sasabihin sa inyo. About the priestly blessing, the prayer of a man of God, according to our Bible verse, is powerful.
and effective, as God is the one who composed this instructed to Moses to bless God's people. Kasi priestly nga eh. I will bless you and I keep you. Sabi nga dito. Then meron po akong highlight dito. Shining God's face in our life means, sabi natin means, His favor is upon us no matter what other may try to do, they cannot stop His favor upon you. Anumang gawin ng tao sa iyo, hindi mapipigilan ng Diyos na iparana sa iyo ang pabor dahil ito ay idineclare ng Diyos sa iyo. Kaya you have peace. Matutulog ka na may peace of mind. Amen? Amen po ba? Matutulog ka. Sabi mo, Lord, salamat. Matutulog ka. Mamamahinga ka na may kapayapaan. Dahil you have peace. Kaya, recap lang natin. The first one, God will bless you. The second one, God keeping you. The third one, His face shine upon you. So kung wala pa tayo sa number 3, expect the shining. Amen? Sabihin natin, shining. Kaya ang ating pong team ng November, arise and shine. Kaya pag uwi mo, ito gagawin mo. Ito po yung instruction ko. Bagamat mamaya magdideclare tayo. Pagpasok mo pa lamang doon sa pintuan ng bahay mo, i-quote mo ang verse na ito. Numbers chapter 6, verse 22 to 26. Ready na kayo? Pag-uwi nyo? Amen? So, doon sa panganay, kung sino yung panganay sa inyo. Amen? Yung pinakamatanda sa pamilya, o sino pa pinakamatanda? O si Ate Pangke. O sige, pabasahin mo na lang si Emilu. Pero ikaw magdi-declare. Amen ba, ate? Sabihin mo, the Lord, isama mo na mga taga-Bermuda. Lord, the Lord bless my family. Isa-isahin mo yung pangalan. Amen? Amen po ba? So, sa inyo, lahat, pag-uwi, Kuya Charlie, mag-ipon kayo. Kanya-kanyang bahay. O kay Kuya Tito, bahay niya. Pastor Cora, doon sa Medex, bahay-bahay kayo. So, the Lord shine upon you. Amen? Amen ba? And you have peace. May kapayapaan ng pamilya. Walang kaguluhan. Bakit? He keep us. Tayo po tumayo. Let us declare it. Yung ang pamilya wala rito, yung mister mo nasa abroad, mag-online kayo. Mag-online kayo. Then declare it. The Lord shine upon our family. Daddy, Mommy, the Lord shine. The Lord blessing. The Lord keep us. His name shine upon us. Amen. Shall we sing that song, Jesus, O Glorious? Yes. Let us worship Him. Let us revisit His promises. This kind of prayer from the book of Numbers is true. It's always declared. Jesus, oh glorious, created us a temple, go as living soul, where you
as you rose from death and power, so rise within our worship. Rise upon our way and let the hand That's all you reign. that's all we raise. Lord, us with your glory. Throw us by your praise. All the glory of your presence. We your temple. We your temple. We give you reverence. Give you reverence. Come and rise. So arise from your rest And be blessed and be blessed by your praise. by our praise as we glory In your embrace. in your embrace as your presence Now feel this place. now fills this place. Lord, let us pray. According to the book of Numbers, chapter 6, verse 22, now I declare this kind of prayer to your people this morning, even sa online, even to our families in abroad. This prayer as a priestly blessing to your people. The Lord said to Moses, tell Aaron, his son, this is how you bless the Israelites. Listen to this prayer. And as we declare, our response is, thank you, Lord. Do it to me. Do it to my family. That is our response. The prayer of declaration is, the Lord bless you and keep you. The Lord is make space upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen. God bless us all.